My name is Justin Pignon, and I'm the mental assassin. In my mentalism journey, I have met awesome people with awesome abilities using their awesome minds. It's time to learn their story. From my mind to yours, this is Mind Over Matter. Welcome once again to Mind Over Matter, where we interview awesome people with awesome skills using their awesome minds. And once again, we have a very, very interesting guest because this person is a multi-millionaire. And tinuturo din niya kung paano maging milyonaryo ang ibang mga tao. And for sure, you know this person, marami na siyang naging students and naging tinuruan para maging milyonaryo. Milyon-milyon na rin sila. Ladies and gentlemen, this man doesn't need further introduction because he is the money magnet of the Philippines. Ladies and gentlemen, John Calub. Yes, Justin, maraming salamat for inviting me. I'm really glad to be here in your show. Of course, John, and you are an inspiration. Syempre. For me and to all. And alam mo naman na you've been my mentor for years now and tinutuwa mo ako paano mag-speak in front of people. So, I would like to thank you for Yes, that. alam mo, yan naman ang natin mission na natin sa buhay, di ba? To empower others to shine naman. Yes. Kasi hindi naman pwedeng puro tayo lang palagi, di ba? But right now, I'm at the point where I wanna reach out to budding speakers like you and, give them a chance also to light up on stage. Yeah. So, let's go back years and years and years in the past, John. I would just like to know, bago ka naging motivational speaker, ano yung nangyari sa buhay mo nun? Paano ka nagsimula? Well, actually, maraming lumalapit sa akin congratulating me na, for my success. But other people don't actually know that I came from a very, very poor background. Talagang galing ako sa pamilya na sobrang hirap. We're from Mindanao. Oo, and nung bata pa ako, when I was born, my parents got married at an early age. Tapos they were struggling. Dinala ako ng parents ko sa Manila, 1-year-old pa lang ako. Kasi alam mo naman, pag taga-probinsya ka, pag wala ng pag-asa, parang naisip mo, luwas na tayo Maynila para makipagsapalaran. And for the longest time, my parents became employees. And ako rin, nagulat ako kasi pag-graduate ko, ganun din ang kinatapusan ko. Okay. So for 10 years, in fact, nagsimula ako sa school, makapal pa buhok ko. Pero nung nagtatrabaho na ako, nakalbo na lang ako, mahirap pa rin ako. So at some point, when I was around 31 years old, I started asking myself, bakit may mga tao na, all the blessings sa kanila na pupunta, and may mga tao naman na tulad ko, mabait naman. Matalino naman, graduate ako ng University of the Philippines at maayos naman ako magtrabaho at magnegosyo. Bakit parang ako minamalas palagi? So, yun yung naging quest ko to find out ano yung sagot doon sa tanong na yon, di ba? And I discovered na kaya pala may mga taong yumayaman at may taong mahirap, isa lang pala yung factor that differentiates them, yung pag-iisip ng bawat tao. Right. So, nagsimula talaga sa pag-iisip, right? Yes. So, ano yung tamang mindset? May tinatawag kasing poverty consciousness. Ito yung isip mahirap. Okay. Now, madali lang malaman yan pag tinanong mo ang isang Pilipino, kamusta ka na? Lagi niyan sagot, eto, walang pera. Kamusta ka na? Eto, taghirap. Di ba? So, doon pa lang, alright, ang hindi niya alam, pag binibigkas mo kasi yung isang bagay, pag iniisip mo yung isang bagay, tinatawag mo na yan na maging katotohanan ng buhay mo. Okay. Alright? So, na-realize ko na nung time na yon, I was a very negative person. Yes. At wala rin akong tiwala sa sarili ko. And maliit yung tingin ko sa sarili ko. So, meron nangyari kasi sa akin na nung somewhere along the way, nung 2006, meron ako naging kaibigan na sobrang successful na tao. In fact, baka narinig mo na siya. His name's Jack Canfield. Jack Canfield, yeah. I had a chance to meet with him. Nakilala ko siya sa isang bookstore. And nabasa ko yung libro niya. Binigyan niya ako actually ng kopya ng libro niya. And I was also invited to attend yung workshop niya. At doon ko na na-distinguish yung differences ng isang mahirap sa isang mayaman. And I started following yung mga success philosophies niya. Ang tawag niya doon, success principles. Success principles. And so, one by one, I started adopting them in my life. Then nagulat ako. Alam mo, nung ginagamit ko na siya, nung time na nakilala ko si Jack Canfield, 34 pesos na lang yung pera ko. Pero nung simulang ginamit ko to, hindi ako inabot ng 1 taon, ng 5 taon, in less than 1 year, naging milyonaryo ako. Wow. Ganong kabilis. So, na-realize ko, the way that people can become successful is very simple, no? You have to think
feel, and act like a multi-millionaire. Think, feel, and act like a multi. Yun lang yung gagawin mo. Kahit wala ka pang pera, kailangan maisip mo na, ramdamin mo na successful ka na, taasan mo yung tingin mo sa sarili mo, kailangan believe ka sa sarili mo. Kasi yung isip natin, meron siyang parang, ang tawag namin ito, money basket. Money basket. So, kumari ito yung utak mo, yung isip mo, pag yung basket mo maliit, let's say ang basket mo, 5,000 pesos lang yung size. Ibig sabihin, yung utak mo, hanggang doon lang ang kayang hawakan na pera. Okay. So, kung kumita ka ng 30,000, ano mangyayari? Dahil maliit yung basket, aapaw yung pera, mawawaldas mo. So, makikita mo, yung ATM card mo, laging bumabalik sa 5,000. Kahit magkakapera ka na naman, din mawawala, magkakapera ka, mawawala. So, the only way pala na maging very, very successful ka at yumaman ka is mapalaki mo yung money basket na yon. If you can learn how to grow it, alright, at merong mga techniques and technologies para gawin yan, then let's say, lumaki siya ng milyon. Ibig sabihin, yung mind mo, kaya nang hawakan yung milyon. Okay. So, every now and then, pag nagkakapera ka, babalik siya sa milyon palagi, no matter what happens to you. So, it's possible na ma-wipe out ka. Pero kahit na wipe out ka, na bankrupt ka, ilang araw pa lang babalik ulit sa milyon yung pera mo. Kasi yung basket mo, na-resize na siya to a bigger size. Bigger size. Oh. Yes. So, kumbaga yung mind mo, ready nung tumanggap ng ganito kalaki. Yes. At sinasabi natin, a mind stretch, alright? Parang rubber band yan, can never go back to its normal size. Normal size. Okay. So, pag napalaki na natin yung isip mo, magkaroon ka ng millionaire mind. Ito yung tinatawag na prosperity consciousness Prosperity consciousness. or abundance consciousness. Yan na yung simula ng pagyaman mo. At yun ang tinuturo natin sa mga workshop natin. Yes. So, speaking of workshop, di ba, John, marami kang mga ginagawang or kinoconduct ng mga seminars. And ano ba yung mga usually na subject na tinuturo natin sa mga tao? Actually, ang forte ko talaga is sales kasi yan ang background ko. I was a salesperson for more than 10 years. And nung nagsimula ako magturo, nag-start ako with sales courses. So, basically the whole sales process from prospecting to closing, lahat yan tinuturo ko. But later on, after a while, I eventually moved into more advanced sales courses like yung tinatawag ko na ultramagnetic persuasion. Ultramagnetic persuasion. And yun naman, tinuturuan ko yung mga students ko ng advanced influence and persuasion techniques. And hindi ito basta-bastang natututunan lang sa school dahil it's actually a set of techniques na you learn through through body language, using proper tone and the right words. So it's a mix, no? So usually that happens in a very very powerful workshop na ginagawa namin once or twice a year. And ngayon iniikot ko siya sa iba-ibang province. Now ito yung paborito ng mga network marketers, salespeople, real estate agents, ganyan. Pero yung pinakasikat ko na workshop naman, ito naman, kasi yan is skills yan eh. Meron akong workshop on how to have a millionaire mind. Ang tawag sa kanya, how to become a money magnet workshop where I teach yung ultimate secret to wealth creation and how to manage money and paano mag-isip na tulad ng isang mayaman. Yan, libo talaga yung uma-attend yan taon-taon. Yan. So, I do that nationwide and around the world. And naalala ko nung first time kita na-meet, nung in-invite mo ako mag-guest sa isa sa mga seminars mo. Grabe, ang daming tao, 6,000. Yes. And continuous and every time you do seminars, ganun kadami talaga yung pumupunta. Yes. Yung siguro sa workshop kasi natin, ang difference natin, result-based kasi ang John Caleb Training Academy. When I say result-based, pag pumunta ka sa website ko, makikita mo yung slogan namin, results speak louder than words. Yes. What I'm saying is, although there are many options for you to learn outside, pag pumunta ka sa John Caleb Training Academy, kaya kong iharap sa'yo yung mga tao na pumunta sa akin ng walang pera, totally walang-wala, na ngayon, who are earning 7-figure or 7-digit incomes every month. Yes. Nanggaling pa sa squatters, di ba, area. So, we have already produced thousands upon thousands of multi-millionaires over the last 10 years. So, lagi ko sinasabi, kung magpapaturo ka, doon ka na sa proven, tested, and guaranteed to work, di ba? So, yung credibility namin comes from actual experience and actual results. So, marami kasi pwede tayo bumili ng libro and so on. Pero, lagi ko tinatanong, asan yung resulta? Di ba? Dito sa seminars namin, in fact, what I do in my workshops, I actually invite past graduates to speak. And you will
actually hear live people, all right, and their testimonials on how they used our training to go from totally broke na maging milyonary ng sobrang bilis. And of course, get inspiration from them. Yes, oo. Kasi iba rin yung maririnig mo yung mga nauna na sa'yo eh. Dahil lalo ka may inspire na gawin yung mga techniques. So, yun yung ginagawa namin sa workshops namin. And I'm sure curious yung mga nanonood, gaano ba kahirap o gaano kadali ito magawin at mag-manifest? Alright, now, basta pag gusto mo kasi maging successful, dalawa yung kailangan mo. Skills and mindset. But you'll be surprised, ang skills, the factor of skills, ito na yung mga sales skills, persuasion skills, 5% yan of your success. 95% is mindset. So you have to combine both. Hindi naman pwede kasing wala yung isa. A lot of people, tingin nila pag, okay, believe na ako sa sarili ko, naniniwala ko, yayaman ako. Pero pagkatabi mo na yung kay prospect sa elevator, at tanong, ano sasabihin mo? Paano mo i-open yung conversation? Wala ka namang skills, di ba? So, you need to study both. You need to integrate both sa sistema mo. But yun nga, for the most part, magsa-start tayo with mindset. Kasi useless na turuan ka ng technique kung hindi ka pa ready with the millionaire mindset. Bakit? Dahil kahit marami yung mga persuasion or sales techniques, hindi mo naman gagawin eh. Yes. Kasi hindi mo gagawin dahil nauunahan ka ng fear and doubt, which is a factor of having a poverty consciousness. Correct. So yun muna yung aalisin natin. Pag naitaas ko na yung BSS mo, believe sa sarili. Believe sa sarili. Oo, kasi wala naman, sabi natin, wala naman Bachelor of Science in Sales, di ba? nung college tayo, atin believe lang sa sarili. Doon na kita tuturuan paano gawin yung tamang pagbebenta. And that complements also what you're teaching because alam naman natin, 55% of all communication comes from body language, yung tinuturo mo. So, napaka-important na kailangan matutunan din yun ng tao. Yes. You cannot live with one, all right? It has to be both. So, I think if, a lot of people are asking, paano ko gagawin? Yes. At least meron silang path. You look for courses that will develop your mindset. Marami. Hindi lang naman yung tinuturo ko, no? And there are also several books. And then after that, pag na-develop mo na yung thinking mo, then you develop yung mga skills mo. And John, if we want to get in touch with you or if you want to go to to your seminars, ano po yung pwede namin go? Yung easiest way para mapanood niyo yung workshops ko or masubaybayan nyo is just add me sa Facebook, www.johncalubtraining.com. Alright? Yan yung website ko. Now, Facebook account ko naman is facebook.com/johncalubtraining. Punta ka lang doon sa Facebook ko, add mo ko, i-click mo yung like. Alright? And friends na tayo forever. Yes, forever na yun. Yeah, so, every day, every week, makakakuha ka ng mga post namin kung ano yung susunod. And I also give free workshops every week. And right now, I'm also focused on developing workshops ng other speakers. So, pinopromote ko na rin. Like yung seminars, di ba? And thankful ako kasi most of my seminars talaga dun sa kay John Calub. Sa training center na natin. Yes. And dun yun yung pang official venue ko. Yes. I thank you for always welcoming me there. Yan naman yung cafe natin, which is Success Lounge and Cafe, which is located sa Ortigas. Yes. Yeah. And John, bago tayo magpaalam sa mga viewers natin, aside from sa mga sinabi mong tips kanina, ano yung mga pwedeng na ibigay mo sa kanila kung gusto nilang maging milyonaryo kaagad? Alright. Yung first na step talaga, is to simply, get a notebook and write down what you really want. That's the first and ultimate step. Decide what you really want. So, kung gusto mo mag-start yung success mo, kuha ka notebook, write down 101 goals. 101 goals. We call this a bucket list. All the things that you want to accomplish before you die. So, lahat na gusto mong mangyari sa buhay mo bago ka mamatay. So, lagay mo na doon, lahat ng bansa na gusto mong puntahan, kotse na gusto mong mabili, ano ba yung i-describe mo, yung bahay na gusto mo, magkano yung income na gusto mo, pati yung gusto mo mapangasawa, i-describe mo na doon. Gusto mo ba, mistisa, matangkad? And living testimony ka doon, di ba? Believe na believe kami lahat sa iyong napangasawa. So, yan yung step. Then the next step is you have to take inspired action. Pag nakuha mo, write down mo na yung goals mo, hindi naman pwede nakaupo ka sa bahay, nag-aantay ka na may mangyari sa'yo. Kailangan lumabas ka doon and you have to do something about those goals. So, grab an opportunity that will give you, income and start ang lagi ko sinasabi, huwag ka na lumayo. Kung ano yung hilig mo, mahilig ka magluto, then start something related to cooking and make it a business.
So, pwede ka mag-catering, pwede ka mag-restaurant. Kung katulad ka ni Pocholo na-interview mo rin, mahilig naman siya sa paggaya ng boses and yung voice acting, then why not create a workshop on that? So, huwag ka nang lumayo kasi pag hilig mo yung isang bagay, magiging inspired ka. Alright? And the last dalawang tip ko is, pag ginagawa mo na yung bagay na yon, notice what happens. And at the end of the rainbow, when things are not working, change your strategy. Change your strategy. So, tingnan mo lang, ano yung sa ginagawa mo ang gumagana, tuloy mo. Pag hindi gumagana, palitan mo agad. Yes. Kasi pag matagal kang nagpalit ng strategy, hindi na nga gumagana, sabi natin, same actions produce the same results. Yes. So, pag nakita mo palpak agad, huwag ka na magtagal doon. Kailangan shift your strategy until magawa mo siya na daling ka dun sa gusto mo na pangarap mo. Okay. Again, thank you very, very much for your time. You're welcome. John Calub, ladies and gentlemen. We have here the #1 success coach in the Philippines. And once again, from our mind to yours, thank you for watching Mind Over Matter. Till next time.